Isa sa mga pangunahing pangangailangan ay ang supply ng kuryente dahil isa ito sa kaagapay natin para sa maliwanag na tahanan at para sa tuloy-tuloy na buhay ng mga teknolohiyang kasama natin sa hanap buhay. Ngunit isa rin ito sa problemang kinakaharap ng ilan sa ating mga kababayan, ang kakulangan po sa pinagkukuhanan ng kuryente. At para mas maunawaan natin ang ganitong kalagayan at krisis na kinakaharap sa ilang lugar sa ating bansa, atin po makakasama ngayong umaga si Atty. Noel Baga, ang convener ng Center for Energy Research and Policy o CERP. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Atty. Noel. Magandang umaga. Morning, Magandang umaga, Sir Audrey, Sir Bien, at sa ating mga kababayan. Well, sir, 2025 na. Pero gayon pa man, may ilang mga lugar sa ating bansa na talagang meron pa ring power crisis o kakulangan ng supply ng kuryente, lalo na sa Visayas region. Ano po kayang dahilan nito? Well, maraming iba-iba yung rason nito. Minsan ang problema nito ay nasa power plant, minsan nasa transmission lines sa National Grid Corporation of the Philippines, at minsan nasa distribution utility. So para maintindihan ito, kailangan muna nating intindihin itong power industry natin. So yung power plant, ito yung nagpo-produce ng kuryente natin. And then yung kuryente, pagka-produce ng power plant, dumadaan ito sa transmission line. Yung transmission line, ito ay kontrolado ng National Grid Corporation of the Philippines. Mula sa transmission line, itong kuryenteng ito ay binibili ng distribution utility. Ito yung mga Meralco, at yung mga electric cooperatives at private distribution utilities. At mula sa distribution utilities, ito ay binibili ng taong bayan. So ganun yung proseso niyan. So minsan ang problema natin dito ay nasa power plant. For example, yung nangyayari ngayong krisis sa Siquijor Island na since September last year, puro na sila blackout, puro power outages na sila. And ngayon, out of 8 power plants, 5 ang sira. Out of 8 power plants, 5 ang sirang power plants, kaya blackout sila ngayon. And right now, 5-hour blackouts or more sila every day. Ganon din sa Panay Island blackout last year, 4-day blackout ito. Buong Panay Island, nagka-problema yung power plants nila. Out of 4 power plants, isa yung naka-shutdown dahil sa maintenance, isa nasira dahil sa negligence, at nag-shutdown na rin lahat ng ibang power plants. Tapos nagka-problema tayo dun sa kulang yung transmission line na dapat natapos na Cebu, Negros, Panay Island interconnection cable, na-delay yung transmission line sa pagkumpleto, at dahil nakatulong sana na ma-prevent yung blackout na yun, kaya nagka-blackout pa rin. Yung sa narinig na balita na natin, syempre yung Surigao Island blackout, ang nag-cause nito ay submarine cable na ang kontrolado ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Kaya nagkaroon tayo ng 13-day blackout dito. At yung kung nabalitaan din natin around last year, yung Samal Island blackout, dahil ito sa isang submarine cable na kontrolado naman. Distribution line ito, submarine cable na kontrolado ng electric cooperative sa lugar na yun. Kaya ito yung mga problema. May kakulangan ang power plants natin, may kakulangan yung transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines, at may kakulangan din on the part of the distribution utilities. Attorney, karamihan po ba sa mga naitatala nating nagkakaroon ng krisis sa kuryente ay yung mga nasa liblib na lugar o yung mga tinatawag nating geographically isolated areas, or paano po natin tinutugunan yun? Kasi aminado po kayo na may problema talaga sa supply ng kuryente. So paano po natin tinutugunan yun? Usually, natutuganan naman yon ng gobyerno, ina-actionan naman ng gobyerno yon. Kunwari, ngayon, in-announce ng Department of Energy ni Secretary Sharon Garin na isinususpend din na nila yung Certificate of Compliance ng Siquijor Power Corporation kasi almost 1 year na puro blackout. At ngayon, again, like we discussed, out of 8 power plants, 5 ang sira, kaya sinususpindi na. So ganun, kailangan ng more enforcement mula sa Department of Energy at sa Energy Regulatory Commission. At bakit sa Visayas area, Mindanao area, Visayas area yung nagkakaproblemang ganito? Ito yung mga hindi nabibigyan pansin ng national government pagdating dito sa mas hindi nila nare-regulate, nabibigyan pansin itong mga power plants na to at itong mga distribution utilities na to. Kaya doon nangyayari. Ang hirap kasi ng walang kuryente, Sir Audrey, di ba? Basic needs kasi natin yan eh. Well, nung panahon namin, nung 90s, madalas yan. Pero ito, ang question ko dito, base po sa pag-aaral, sir,
ang Pilipinas ay isa sa pinaka mataas yung electricity rate. No, ang mahal magbayad ng kuryente. Yes. Ngayon, sa mga lugar sa Visayas at Mindanao, kailangan ng mga investor na pumasok para magkaroon ng mas sustainable na supply ng kuryente. Meron bang sa kasalukuyan ginagawa ngayon para makakahikayat ng investor para sa electrification ng mga lugar na walang kuryente? Ito naman sa ngayon talagang ang Department of Energy natin ay tuloy-tuloy sa kanilang mga programa para pang-attract at hiyakat ng mga foreign investors natin na pumasok sa energy industry. Nung 2022, in-announce ng Department of Energy na pwede na ang 100% foreign-owned renewable energy companies na mag-operate sa Pilipinas. Dahil dito, napakaraming foreign renewable energy corporations, solar power, wind power, ang pumasok sa bansa natin. Kaya, at ito naman, tuloy-tuloy naman yung gobyerno sa mga programa niya. In-announce nga ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address na dati bago siya umupo sa katungkulan, 5 milyon ang walang kuryente. And ngayon, around 2.5 million na lang, 3 million people na lang ang walang kuryente. Kaya halos kalahati ay nabigyan naman ng gobyerno ng kuryente during that time. Kaya at itong mga ganitong hakbang ay nakakatulong sa pag-attract ng foreign investors. Siyempre, iba rin yung issue ng presyo ng kuryente na kailangan nating pababain. Kasi sabi nga ng Philippine Chamber of Commerce, isang pangunahing rason kung bakit nahihirapan tayo maka-attract ng foreign investors ay dahil sa taas ng kuryente. So kailangan i-reform ang tawag yung competitive selection process natin. Alright, Attorney, wanna know lang, no? May mga programa na ba ang gobyerno para masolusyonan yung mga ganitong krisis sa kuryente, especially doon sa mga kababayan na natin na nakatira nga sa mga liblib na lugar? At bukod doon, paano nakikibahagi doon ang SERP? Yes. So, meron namang programa, may ginagawa naman ng gobyerno ngayon, tulad ng sinabi ko kanina, in-announce ni DOE Secretary Sharon Garin na sinususpindi na yung lisensya at certificate of compliance ng Sikihor Power Corporation kasi almost 1 year na puro blackout, hindi pa rin nila masolusyonan. Kaya talaga namang nag-iimbestiga naman ng gobyerno every time nagkakaroon tayo ng blackout dito sa mga isla na to. Pero kulang pa rin sa tingin namin. So kami sa Center for Energy Research and Policy, tinitignan naming maigi ang issue ng energy security at gumagawa kami ng mga pag-aaral tungkol dito. So kasama sa mga rekomendasyon namin, kailangan dagdagan ang mga regulasyon ng gobyerno sa mga power plants para mas makasigurado tayo na itong mga power plants na to are operating very well, yung maintenance nila, upkeep nila, yung operations nila are being handled very well. Kailangan mas ma-regulate sila. Kailangan ng more regulatory powers ng gobyerno sa pag-regulate ng ating mga power plant, ng ating distribution utilities, at nung National Grid Corporation of the Philippines. Okay. More regulatory powers. Well, dahil sa ugnayan ng SERP, ng pamahalaan, ng LGUs, we're hoping ng mas maliwanag na kinabukasan para sa mga lugar na yan na madalas tinatamaan ng mga brownout. Kasi mahalaga talaga yung kolaborasyon ng lokal na pamahalaan at ng national government para masugpo itong krisis sa kuryente. Alright, maraming salamat sa mga impormasyon na napulot namin sa inyo ngayong umaga. Maraming salamat, Sir Nobel. Okay, maraming salamat Sir Audrey and Sir Bian.